Luke 11, ito po yung tinatawag na importunity. Importunity means pagpupumilit. No, pagpupumilit. Ang buhay Kristiyano po ay isang bagay na masasabi nating pagpupumilit, no? Ano man ang kailangan mong kunin ito sa sapilitang paraan. No, hindi dahilan sa tinanggihan ka ng Diyos. Oo, pinayagan ka ng Diyos. Huwag mo ipipilit yung ayaw ng Diyos. Tama po ba? Hindi mo maipipilit ang ayaw ng Diyos. Kasi papasok ka lang sa pagsuway. Pero kung gusto po natin, sabihin natin, nakakalungkot naman kasi nag-aral ka ng mathematics sa elementary, high school, pagkatapos hindi ka marunong magsukli. No? Hindi maganda. Ngayon, nag-aaral tayo na, kumbaga, tingnan nyo sa simbahan, every opening, every service, may opening prayer. Tapos, after ng awitan, mayroon na naman prayer. Tapos, may closing prayer. Pagkatapos nun, pagpe-pray ang pagkain. Pagkatapos nun, magpe-pray, may altar calling, magpe-pray na naman. Hindi maganda na kape-pray mo, walang resulta. No? Halimbawa, pinag-pray mo yung pagkain, namatay ka naman sa lason. Anong epekto nun? Kumbaga, useless yung prayer pag hindi nasasagot. At dito po sa Biblia, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano masagot ang panalangin natin. Ngayon, sa prayer po, tulad po ng isang napag-aaralan natin, meron pong 10 klase ng pananalangin. Ginawa po natin 11 yan para mas lalo pa nating ma-divide, maintindihan. Pero sa Biblia, meron 10 kinds of prayer na kada problema, ito yung katugmang panalangin para doon. Katulad sabihin natin, kapag meron kang pako na gusto mong ibaon sa kahoy, ano gagamitin mo? Lagari. Hindi martilyo. Ngayon, sa pag-construct ng isang bahay o isang gusali, marami kang mga kagamitan. Ngayon, sa buhay natin, nagko-construct po tayo ng magandang kinabukasan, di ba? Nagbibuild tayo ng magandang kinabukasan. Ngayon, itong mga panalangin na to, mga tools ito, para gamitin mo. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi mo alam kung paano gamitin itong mga to, sabihin mo sa katabi mo, wala kang mabubuo. Kasi, yung future natin, binibuild natin yan eh. Tingnan nyo nga mga kapatid. Kapag hindi ka nakapasa sa elementary, sabihin grade 1, hindi ka pupunta ng grade 2. May mga tao po, may mga Kristiyano po na natili na lang na grade 1 pagdating sa pagiging Kristiyano. Bakit? Hindi sila natuto. Ang isa rito, paano bang harapin ang persecution? Yung iba, sumusuko na lang kagad. Ang isa rito, paano bang harapin yung pangangailangan? May na mga nakalagay dito sa Biblia kung paano mong harapin yan. Ang isa rito, yung talagang nandito ka sa mundo na maraming mikrobyo eh. At ang isa sa mga mikrobong yan ay didikit ka riyan eh. Didikit sa yan, papasok sa katawan mo yan. Ngayon, kung hindi mo alam palayasin, magkakasakit ka. At mananatili kang may sakit habang buhay. No, katulad din ng kahirapan, mananatili kang mahirap. Bakit? Kasi hindi mo na paalis. Alam niyo po ba doon kila Kenneth Copeland? At saka doon kila Kenneth Hagin, yung service nila, yung healing service nila, may mga naka-line up na mga wheelchair, mga lumpo. At minsan may mga stretcher na yung mga tao hindi na makapaglakad pagpasok. Kaya kailangan silang dalhin sa kama. Stretcher. At alam niyo po, pagka nagturo na yung mga yan, nakakahiya na hindi ka gumaling. Na matatapos ang service, yung iba nagbabangunan sa kama dahil sa natututo sila eh. No? Makikinig lang sila kung ano dapat gawin, ginagawa nila, mamaya babangon na sa kama yan. Matututo sila, papasok sila naka-wheelchair, lumpo, pilay. Pero makikinig sila, pag-aaralan nila, makikinig sila na isang session lang minsan. Hindi naman kailangan isang buwan kang nandun sa service eh. No, minsan isang beses lang. Makikinig sila, maya-maya lalabas sila, iiwanan na yung wheelchair. Bakit? Paano? Yun nga eh.
Pinag-aaralan po dito yan. At ang Biblia po ay walang tigil sa pagtuturo kung paano tanggapin ang kagalingan, kasaganahan. No, kung mapapansin niyo po, yung mga Facebook live ko, lagi na lang umiikot dyan eh. Kung paano tanggapin ang direksyon ng Diyos. Kahit ako na nagtuturo, dadaan ako sa mga challenges na yan. Si Benny Hinn, nagkakaroon din ng sakit. Inaamin niya yan kapag nagtuturo siya. Siya mismo ay nagkakaroon din ng sakit. Ngayon, lumalapit siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, paano yung sakit ko? Sabi ng Diyos sa kanya, di makukuha mo yan. Katulad din ng mga taong pinagpe-pray mo, walang special treatment. Nakukuha niyo mga kapatid. At gumagaling siya doon sa pamamaraan niya. Kahit si Kenneth Hagin, nagkakasakit. Pero, nagpapagaling yan, ha? Pero kahit siya mismo, dumadaan sa sakit. Ngayon, sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Sabi ng Diyos kay Kenneth Hagin, hindi ba binigyan kita ng kapangyarihan maglehan sa may sakit? Sabi niya, opo. Sabi niya, nilehans mo yung ulo mo. Nilehans niya yung ulo niya. Ano nangyari? Di gumaling siya. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng demonyo at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng inyong kamay. No? Na kahit sila dumadaan sa sakit, talagang ganoon. Pero ang kagandahan po nito, ando ng kagalingan. No? Ang isa pong pangailangan natin na dapat nating matutunan ay paano gumaling ang ating bulsa. No? Kasi tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, magiging madamot ka kapag kulang-kulang. Hindi mo tatanggapin yung kamag-anak mo pagkatanghalian, nandiyan na naman, tapos papasok dire-diretso sa kusina. Ang gagawin, titingnan ang kaldero nyo, hawakan nyo, sabi niya, anong ulam nyo? Mainis ka lang sa kanya. No? Okay po. So, andun po yung palaging, may mga tao po kasing hindi na sila umangat doon sa level na yun eh. Alin? Hindi na sila nakaangat doon sa, tulad nito, may mga tao po na hindi na nawala sa bisyo. Kumbaga, ilang beses na umaatin sa church, pero alipin pa rin ng sigarilyo at ng alak. Hindi na sila nakaangat doon na kahit na naatin na sa simbahan, sinusolwin mo pa rin. Kailan ka magsusuko ng buhay? Nandun na sa church, ha? Hanggang sa, umatin na ng maraming kampiyan, pero sinusolwin mo pa rin. Bakit? Ayaw pa rin nila ibigay yung buhay nila, eh. Masarap para magloko. Anong masarap doon? Hindi masarap yun. No? Ngayon, meron naman mga tao ang level nila, nandun pa rin sa talagang gumagapang pa rin pagdating sa kahirapan. Yung kailan kaya ako aangat dito? Kailan kaya ako gagraduate dito? Meron pa rin yung mga taong sa sakit hanggang ngayon alipin pa rin. Kumbaga, wag niyo pong ma-misunderstand na talagang aatakihin pa rin tayo ng sakit, pero ang kagandahan nito, may gamot na. Ano yun? Sa pagmakita ng mga latay niya, kaya nagsigaling. Alam niyo po kagabi, maikwento ko na, no? Mga bandang alas 7, biglang sumakit yung tagiliran ko dito. Alam ko na, kidney stones. Yung kidney ko may bato. Pwede nga ibenta eh. Minsan ginto yan eh, joke lang. Ngayon, pupunta ngayon siya dito sa Pantog, di ba? Kidney stones eh. Siguro na-dislodge. Sabi nga ng doktora, na-dislodge. Pupunta ngayon sa Pantog yan. Ngayon, yung ugat na yan, gagalusin niya yan. Hihiwain niya yan. Alam niyo, parang kang mamamatay sa sakit eh. Kagabi yan, alas 7. Anong gagawin ko ngayon? Ngayon, kung ikaw karnal, sasabihin mo, hospital kagad. Hello? Anong gamot mo? Diatabs kagad. Magpapak ka ng diatabs. No? Ano yan? Ginagawa mong vitamins yan, diatabs. Ay, pastor, hindi ako nainom ng diatabs. Sabi, ininom mo Imodium. Andun kagad eh. Siyempre, ano gagawin mo ngayon? Start ka ngayon ng Sabi ko, ang tagal na ito, may 10 taon na yung last na ganito ko eh. Siguro, 10 taon na yun eh. Kasi, ngayon, magsimula kaninang alas 7 ng gabi yan. Sa sakit, akala mo mamamatay ka. Dahil ang sakit talaga. Ngayon sabi kong gano'n, minsan magkaroon ka naman ng spiritual common sense, anniversary ngayon, tapos kagabi sumumpong. Ano tawag rin? Demonyo yan. No? Ayaw kong papuntahin dito.
Eh gusto kong pumunta rito. Eh di ba suki na nga ako dito? Oh. Ano gagawin mo? Ilalaban ka. Eh anong gamot rin? Wala. No, eh kung tulad ka mag-inom ng gamot kagabi, gagawin mo, pain reliever lang. Ngayon, sabi kong gano'n, alas 4. Pagdating alas 4, muntik lang ako tumawag kay pastor ninyo eh. Bakit? Masakit eh. Masakit. Lalaban ka. Ngayon, may dahilan ako na huwag na magpunta. Bakit? May sakit ka eh. Tingnan nyo nga yung iba rin, sasabihin niya gano'n, pag-pray nyo na lang ako. Bakit? Malala, sakit ko. Dapat nga pumunta ka. Taga saan ka pa? Katabi ko lang ang simbahan. Ba't di ka makapunta? Yung nga, yung time na sabi niya gano'n, sino bang may sakit sa inyo? Hindi pa tawag ang mga elder. Bakit? Kasi hindi ka na makatayo. Pero kung kaya mo naman maglakad, magpunta ka ng simbahan, magpa-pray ka. Hello? Ayan, edi ngayon, pagdating ko ng pagsakay namin ng sasakyan, ay, nakasumpong. Masakit kanina. Mga alas 5. Ngayon, pagdating ko rito siyempre, anong gagawin mo? Lalabanan mo yan. Hindi yung, sige na nga, eto, patayin mo na ako. Ay, lalaban ka. Lalaban ka. Kuha ko ng sigarilyo, sindihan ko, dikit ko sa'yo, papayag ka? Hindi, bakit? Mapapasok ka eh. Eh yung iba kasi, inaatake ng sakit. Punta tayo sa albularyo. Albularyo kagad eh. Hindi, lalaban ka. Ngayon, kaya nga nagtuturo po ang salita ng Diyos na kung paano lumaban. No? Okay, may nararamdaman ka ba, Kuya Boy? Meron ngayon. Gusto niyo po ipasa ko sa inyo? O, siyempre. No. Bakit ko pa ipapasa sa inyo? Eh, kinuha na nga ni Jesus ito. O, siya'y nagkasakit para hindi ka na magkasakit. Sa pamagitan ng mga latay niya, kayo'y gumaling. Yun ang ipipilit mo. Kasi kung hindi mo ipipilit yan, hindi aalis ang sakit sa'yo. Kung hindi mo ipipilit na siya'y naging mahirap para ikay maging mayaman, mananatili kang mahirap. Ipipilit mo. At ito nga yung pag-aaralan po natin na sa buhay Kristiyano kailangan mong ipilit yan. Hindi kusang dumarating. Salamat sa Panginoon kung may time na kusang darating na magugulat ka, pero hindi lahat madalas ganun eh. Alam niyo po, nakalagay dito sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay walang hanggang bugbugan. Nagsasuffer ng violence. Walang tigil na away, gulo, suntukan. Anong tawag doon? The good fight of faith. Walang tigil, walang hanggang labanan na pinaglalaban mo. Alin? Ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi mo matatanggap yan kung hindi mo ilalaban. Inuulit ko po mga kapatid, hindi mo ilalaban yung ayaw ng Diyos kasi mapupunta ka sa pagsuway. Ilalaban mo yung pinanalo na ng Diyos. Amen? Ngayon, kukuha ako ng halimbawa, kukuha ako ng pera kay Jonah. Sabi ko, bigyan ako sa dami ko. Wow, dami ah. Anong karapatan mo humingi ng 100,000? Nanay mo ba siya? Mano po? Ayan, paano kung sinabi po ni, limbawa ni, anong pangalan mo na nga? Budong, ano? Peklat? Ganda naman ang pangalan. Bakit? Tapos, aliga, sige, Peklat. Bakit naman peklat? Sige. Ngayon, sasabihin niya sa akin, Pastor, nagbigay ako sa iyo ng 100,000, pakikuha kay Ate Jonah. May karapatan ako. Nakuha niyo mga kapatid. Oh. Ngayon, pag sinabi ni Jonah, wala ako natatanggap ha. Hindi, makikipagkirahan ako. Bakit kasi? Sinabi niya eh. At sabi ng Diyos, sa pamagitan ng mga latay niya, umaling ka. Kaya ipipilit mo. No? Kasi kung hindi mo ipipilit ito, hindi nga ganun eh. No, hindi ganun. Bangkalooban ng Diyos, ini-enforce. Anong sabi niya? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa. Katulad sa langit. Ano ibig sabihin? Papadyak mo yan. Mangyari, thy will be done. Hindi yung please,
Hindi ganun. Ilalaban mo. Ano sabi ni Freddy Aguilar kapag may katwiran? Freddy Aguilar nga ba nagsabi nun? Ha? Sino nga ba nagsabi nun? Si? Oh yeah, siya. Kaya, ito po sinasabi niya, no? Sabi niya rito sa verse 4. No, actually itong Luke 11 ay patungkol sa paghingi sa Diyos. Paghingi kasi dito yung the Lord's Prayer eh. Yung sabi niya pagkatapos sinabi niya sa verse 1 sinabi niya sa isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Kasi si Juan, yung si Juan Bautista, no, tinuturuan niya yung mga alagad niya kung paano mag-pray. Ngayon, sinabi ni Jesus, kung kayo manalangin, ganito ang sabihin ninyo, manamin, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na nawa ang iyong paghahari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat ipinapatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kaya iba, alam nyo, nalalaglag sa kasalanan, dahil sa matinding pagsubok. Tukso. Alam nyo kung bakit? Walang prayer eh. Walang prayer. Hindi nagpe-pray. Kasi sabi niya rito, kung mananalangin ka, na ilayo ka doon sa mga pagsubok na yun, doon sa mga tuksong yun, hindi ka mahuhulog. Kaya ka nahulog riyan, no? Kasi nga, wala kang panalangin, wala kang prayer. Tapos sabi niya gano'n, patawarin mo kami at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sa verse 5, sabi niya, sinabi pa rin ni Jesus sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta ang isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. So, alam niyo dito sa probinsya, maagang matulog ang mga tao, tama po ba? Ngayon, kumbaga, hating gabi na, biglang kakatok yung kaibigan mo, at ang sabi sa'yo, bigyan mo kami ng 3 tinapay. Ngayon, sabi niya rito, dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay pa at wala akong maihain sa kanya, walang luto, walang pagkain sa bahay, sarado na tindahan, no? At wala akong tricycle papunta sa 7-Eleven. Kaibigan naman kita, kakilala kita, nakikiusap ako sa iyo, bigyan mo ako ng 3 tinapay para may pakain ako. Actually, di naman niya kailangan ng kaibigan niya. Alam niyo po, ang tawag kasi dito, intercessory prayer. Ano ibig sabihin nun? Pinapanalangin mo ibang tao? Hindi mo naman kailangan ng kaligtasan, ligtas ka na eh. Pero, pinapanalangin mo yung hindi pa mga ligtas. Yung 3 tinapay, hindi para sa iyo. Para sa ibang tao yun. Oh. Ngayon, sabi niya gano'n, dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong mahihain sa kanya, at ganito naman ang sagot ng kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo na akong distorbohin. Nakalak na ang mga pinto, nakahiga na kami ng aking mga anak, hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Tutulog na kami. Huwag mo na akong guluhin. Sabi niya, sabi niya. Tutulog na kami ng mga bata. No, ay huwag mo na akong guluhin. Pero tingnan niyo po. Verse 9, kaya sinasabi ko sa inyo, verse 8, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi. Uy, bibigay naman pala eh. Bakit? Ng kanyang kaibigan dahil sa pagpupumilit. Nakalagay yun. Dahil sa pagpupumilit nito. Ngayon, may mga tao po nagpe-pray ng kagalingan, nagpe-pray nagpe-pray para doon sa pamilya niya, yung unbeliever niyang ganito, unbeliever niyang ganyan, yung alam mong tao na wala sa kalooban ng Diyos. Huwag ka susuko. Huwag. Kasi hindi makakakuha ng pagkain niya kapag wala ka. Hindi makakakuha ng kaligtasan niya kapag susuko ka. Huwag. Itong ina-advise ng Diyos eh. Hindi naman siya ang gutom eh. Ang gutom, sino may kulang dito? Sino walang laman ng tiyan? Yung ibang tao. Alin? Yung kaibigan niya. Sino yung kaibigan natin ang believer? Walang kaligtasan. At ikaw ang hihingi ng kaligtasan para sa kanya.
Kaya sabi niya gano'n, no? Hindi man siya babangon dahilan sa kanilang pagkakaibigan, kundi babangon siya dahil sa pagpupumilit. Di ba pinag-uusapan natin yung pagpupumilit? Ang isang sekreto po sa panalangin ay yung pagpupumilit. Importunity ang tawag doon. Pagpupumilit. May mga tao po, 3 beses na nag-pray, sabi niya, pagka hindi sinagot ng Diyos, itigil na ako. Backslide ako. Sige Lord, pagka hindi mo sinagot yung prayer ko, mag-aasawa ako ng pangit. E di sige. Yung tatakutin mo pa ang Diyos eh. Ang Diyos hindi nakukuha sa pananakot. Alam niyo kung saan siya nakukuha? Sa pagpupumilit. Pagpupumilit na ano? Pagpupumilit kasi nga, umuuna ang Diyos. Tulad ng ano, kagalingan. Tulad nito, may nararamdaman ako masakit eh. Ano gagawin ko ngayon? Higa na lang ako. Ay, hindi lalabanan ko yan. Oh. E paano ko sabihin natin, biglang sumumpong ngayon, eh di higa ako doon. Pagkatapos, re-rebukein ko na re-rebukein. Sige, rebuke lang na rebuke. Pag kaya ko na, babalik ako rito. Nakakuha niyo mga kapatid? May mga tao po na sa sobrang taas ng lagnat, di makapag-faith. Anong suggestion mo ron, Kuya Boy? Minom ka ng Bio-Jessic. Ngayon, kapag malinaw na isip mo, dahil nakainom ka ng Bio-Jessic, simulan mo na labanan yan. Laban lang na laban. Bakit? Kasi may promise si Lord. Mananalo ka. Mananalo ka. We are more than conquerors. Walang imposible sa Kanya na naniniwala. Alam niyo, ang sumusuko rito, hindi naman ang Diyos eh. Tao. Ngayon ganito po, mga kapatid, kung sa camping, siyempre, pinagpe-pray mo na kung anong tuturo mo, kung anong kalooban ng Diyos. Alam niyo, mapunta tayo sa pangangailangan sa pera, pangangailangan sa katawan, yung sakit mo, kagalingan. Lahat po yan, kinakausap. No? Kinakausap ng bibig. Kasi nakalagay sa Biblia, kung sasabihin mo sa bundok na to, yung mga problema natin, kinakausap yan. Hindi yan dinidikdikan ano ba yung dinidikdik na yung pampahid, yung didikdik, kukuha ka ng sibuyas, tapos bawang, tapos luya, didikdikin mo, tapos lalagyan mo ng toyo, didikdikin mo, tatalsik yung mga toyo. Anong gagawin mo ron? Pampahid? Hindi, panggisa. Nalala ko dati, sino ba nagkwento sa akin ito? Nanay ko ata, nagkwento. Sabi niya, pag ayaw daw niyang pumasok, nanay ko nga ba nagkwento nito? Pag ayaw daw niyang pumasok sa school, kailangan may lagnat ka para excuse. Ewan ko, Dok, tama ba to? Ang gagawin daw ng nanay ko para lagnatin siya, maglalagay ng bawang dito, sa kilikili. Anong nangyari? Nilalagnat daw siya. Try niyo. Hindi. Lalaban ka. Kinakausap ang sakit. Kinakausap ang kahirapan. Ngayon, meron pa rin iba na nagagawin ka. Kasi katulad po nung poso na patay. Alam niyo ba yung patay na Yung ibig sabihin patay? Wala na laman ang bulsa mo. Patay. Hindi, kung kausapin mo man yan, hindi yan sasagot sa'yo. Patay na Anong dapat mong gawin? Para lumabas yung tubig. Magbigay ka at ikay bibigyan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon, sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, hindi man bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Alam niyo, isang ugali na dapat meron ng Kristiyano, yung pagpupumilit. Lord, hindi pwedeng hindi ako gagaling. Sinabi mo Hindi pwede. Lord, yung anak ko, huwag mong patulugin, huwag mong bigyan ng katahimikan hanggat hindi lubusan sumusuko ng buhay sa iyo. Ipipilit mo. Ipipilit mo. Hindi susuko ka na lang. Ipipilit mo. Bakit? Kasi mananalo ka. Fight the good fight of faith. Kaya sinasabi ko sa inyo, verse 9, humingi kayo at kayo bibigyan,
Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. See, humindi ba ang Diyos? Hindi. Pilit mo. Pilit mo. Alam niyo po, isang pinakamagandang practice po dito, humingi ka ng 50 pesos linggo-linggo sa Diyos. Wala kang hinihingi sa tao, hindi ka nagpaparinig at hindi ka nagnenegosyo. Humingi ka, Lord. Ngayon, kung nalalaki ka sa 50 pesos, ay hindi gawin mong 20 pesos, basta may matatanggap kang 20 pesos. Simula mo rin sa maliit hanggang sa mamaya. Kapag ka natanggap mo, next week 20 pesos ulit. Next week 20 pesos ulit. Next week, sige. Hanggang sa mamaya, masanay ka na, may natatanggap ka, magtataka ka na lang. Bakit dumarating? O ngayon, ready ka na para sa 50 pesos. Huwag ka hingi ng 1 milyon, hindi, maging realistic tayo. Hingi ako ng helicopter na katawan ng umiikot, bahala ka. Mahihilo ka doon. Huwag ka muna humingi ng motor, humingi ka muna ng bisikleta. Pero magsimula ka muna sa 20 pesos na pwede naman ako humingi sa nanay ko, hindi ka nga sa nanay mo hihingi, hindi ka kay Lord. Praktisin mo yung sarili mo na tumatanggap ka ng ganung bagay, magtataka ka. Alam niyo, sa sobrang laki ng epekto sa iyo na natanggap mo yung 20 pesos, tatalong ka, tusok yung ulo mo sa bubong. Bakit? Kasi hindi na dahil sa nakatanggap ka ng 20 pesos, kundi nasagot yung prayer mo. Alam niyo, pagka natutunan natin ito sa 20 pesos na yan, hindi ka makakaisip magnakaw. Bakit? Kasi matututo ka, sabi mo nga, malaking potential nito no? Nangangati na yung kamay ko maya-maya, 100 na hihingin ko. Huwag ka masanay na humihingi ka sa nanay mo. Humingi ka sa iyong amang nasa langit. Kaya nga sabi niya rito, ito yung paghingi, pagpupumilit. Ngayon, meron pong isang kwento rito. Tingnan po natin dito sa Mark chapter 5. No? Mark chapter 5. Mark chapter 5. Excuse me. Dito po sa verse 24. Mark chapter 5. Habang naglalakad si Jesus, mayroon pong isang tao na ang pangalan ay Jairo o Jairo. Tinapay ba yun? Jairo. Ngayon, sabi niya gano'n, anak ko mamatay na, pwede bang puntahan mo? Sige, sabi niya, punta ako. Habang naglalakad, dito po sabi niya, sa verse 25, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. 12 years. Ito po ang isang example ng pagpupumilit. Gusto ko pong obserbahan natin ano ang makikita natin dito para masabi nating nagpumilit siya. Nagpumilit siya. Ngayon mga kapatid, sa pagpupumilit kasi sa Diyos, hindi po yung nakikiusap ka sa Diyos. Na Lord, sana pumayag ka, hindi. Ang ibig sabihin ng pagpupumilit po na tinutukoy dito, ay yung inuuhan na ng Diyos, pumayag na ang Diyos. Kaya nga may karapatan ako humingi ng sabi ko, asan na yung pera, Jonah? Bakit? Kasi may nagsabi na sa akin na binigyan niya ako di ba sinabi na ni Jesus dito na lahat ng kailangan niyo ibibigay ng Diyos? May karapatan ako kasi umuuna ng Diyos. Kasi kapag hinihingi mo yung hindi inuuhan ng Diyos, nasa pagsuway ka. Ano po tawag doon? Ano ang tawag doon sa pagpupumilit na yun? Faith. Kaya tinatawag natin itong pag-faith. Ang sakit ay pinagpe-faith. Ang kahirapan ay pinagpe-faith. At kung ano man ang problema dumating sa buhay natin, pinagpe-faith yan. Never-ending pag-faith. Kaya nga sabi po ng Biblia, the just shall live by faith. Ito lang ang way. Hindi yung sipag. Kasi tayo po, kailangan masipag. Oo, masipag ka talaga dapat. Dahil ang tamad, wag.
pakainin. Pero ang tinutukoy po rito, itong pinagkaiba natin sa mga unbelievers, ang buhay natin ay buhay ng pag-faith. Hindi ako aasa sa laki ng sweldo ko. Hindi ako aasa doon sa kinikita ko. Aasa ako sa pangako ng Diyos. Ito ang way natin, the just shall live by faith. May isang babae roon na 12 taon ang nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagamot ang kanyang ari-arian. Mukhang mayaman itong babaeng ito. Bakit? Marami ng doktor na pinuntahan eh. No? Naubos na sa kakapagamot ang kanyang mga ari-arian. Ngunit, hindi siya na pabuti kahit kaunti, bagkus lalong lumala. Napakapalad naman ito, napakaswerte. Walang tumalab na gamot. Siguro binentahan siya ng Vita Plus, ano pa? Siguro binentahan siya ng Tide, Breeze, Ariel, ganun. Wala, di tumalab eh. Siguro nag-herbal siya, ano pa? Siguro nag-try siya sa kung ano-anong pagpapagamot, pero walang tumalab eh. Hanggang sa mamaya, alam niyo ba, yung sakit niya, bawal ka na dumikit sa kanya. Hindi ka na pwedeng, hello man, appear tayo. Wala nang ganun. Pag nakita ka dyan na yan ang sakit mo, palalayasin ka nila, palalabasin ka nila ng kolgante. Bakit? Bawal na, malala ka na. Para kang may COVID. Para kang may ketong. Malala na yung sakit niya. Tingnan niyo po ito. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Sino pong gustong gumaling dito? Abay, makinig ka ng sermon. Paano kang gagaling kung tamad kang makinig ng sermon? Pahirapan kang gayahin sa simbahan. O kung gusto mong gumaling, makinig ka ng sermon. Bakit? Kasi sa kakapakinig mo ng sermon, magkakaroon ka ng tiwala ng pananampalataya sa Diyos. At ang sabi niya, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan. Alam niyo, nakakatakot itong siksikan na ito. Bakit? Kasi pag nalaman, may sakit itong babaeng ito, anong mangyayari? Pwede kang sipain, ang hina-hina mo na, tiladyakan ka pa. Pero hindi, nagpumilit siya. Nagpumilit siya. Hello, huwag kang papayag na mahirap ka na lang habang buhay. Sabi nga nila, mahirap ka pa sa daga. Anong tawag sa'yo? Bibwit. Huwag kang papayag na ganoon. Bakit? Kasi, si Jesus ay naging mahirap para kayo maging mayaman. Nasa Bible yun. Hindi naman magandang pareho na kayo naghirap ni Jesus. Sayang naman. Ngayon, ang sabi niya rito, alam niyo kung bakit ang mga Kristiyano magandang maging yung masagana? Kasi marami yung matutulungan eh. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ang bibili ng haircut. Pero kung walang pera yan, siya ang makiki-haircut. At sabi niya rito, narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit ni Jesus. Alam niyo, may time na may mga tao po na nung andun po ako sa simbahan nila Kenneth Hagin. Iba-iba ang sakit ng mga tao ron. Every day, tuwing hapon. Every day yan, tuwing hapon, may service sila sa healing. Ang ginagawa po nitong mga may sakit na ito, uupo muna yan, makikinig. Pagkatapos nung kinabukasan, babalik, makikinig. Mamaya, makikinig. Meron kaming nakatabi na isang negro, itim. Ngayon, tinanong ko siyang gano'n, kumbaga, anong sakit mo? No, sabi niya, may cancer ako, nagtagalog. Sabi ko, what are you here for? Sabi ko gano'n, sabi niya, I have cancer. Pero tumaro, sabi niya gano'n, but I'm getting healed. I am disclosed, sabi niya gano'n. Bakit? Kasi everyday nakikinig. Faith cometh by hearing and hearing. Sabi niya, malapit na akong gumaling. Bakit? Natututunan ko na eh. Bumababa na sa heart ko yung pinakikinggan ko.
Nakukuha niyo mga kapatid? Alam niyo, may isang babae doon, isang araw, nakikinig, pangalawang araw, nakikinig, pangatlong araw. Alam niyo, babawalin ka, huwag ka lalapit sa harapan, altar calling. O, sino gusto magpa-pray sa may sakit? Doon sa simbahan ni Kenneth Hagin. Huwag ka lalapit, hanggat hindi ka ready. Bakit kasi? Hindi ka rin gagaling. Ngayon, pag ready ka na, saka ka lumapit. Alam niyo, paano niyo malalaman kung ready na yung tao? Tatanungin siya. Gagaling ka ba pag pinatungan kita ng kamay? Kapag ang sagot mo ay, sana. Ay, hindi pa. Sabi niya, makinig ka muna, diyan ka muna. Pero kapag sinabi nung tinanong ka, gagaling ka ba? Kapag ka pinatungan ka ng kamay, pag sabi, yes! Ay, gagaling. Kaya alam niyo ba sinasabi ni Jesus, naniniwala ka ba na kaya kong gawin ito? Ano ibig sabihin nun? Ngayon. Bakit? Buo na eh. Kaya nga sabi nung itim, taga-Africa siya. Hindi ako nagkakamali, parang Nigeria yung sinabi niya eh. Sabi niya, I am this close. Malapit na. Malapit na akong gumaling. Bakit? Nakututunan na niya eh. Nalalaman na niya. Yun nga lang ang rules doon sa simbahan ni Kenneth Hagin. Huwag ka lalapit sa harapan hanggat hindi ka tatanggap ngayon. Nalala ko po yung isang babae nga, nakikinig, pangalawang araw nakikinig, pangatlong araw nakikinig, pangapat na araw lumapit na. Alam niyo, paglapit niyang gano'n, sabi ng speaker, sabi niyang gano'n, nakuryente ako. Sino nakuryente? Yung nagle-lay hands. Bakit? Nasip-sip ng babae. Ano nangyari? Natumba eh. Pagbangon niya, wala nang sakit. Kaya nga, faith cometh by, ano ibig sabihin? Nagpupumili sa atin ako ngayon. Next week, atin ulit ako. Bakit? Nagpupumilit eh. Hindi ako tatanggap ng hindi. Kakatukin ko ng kakatukin ang pangako ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid. So, ano po nangyari dito? No? Sabi niya, narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili niya, mahipo ko lang ang damit ni Jesus ay gagaling ako. So ano nangyari? Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas. Alam niyo po kahit sa pagtuturo, kasi lahat ito spiritual eh. Pag nagtuturo ka, alam mo pagka hindi nakikinig yung mga tao. Bakit? Hindi nalabas. Tulad niya, maganda yung anointing ngayon. Tinatanggap ng mga tao. Meron naman, magle-lay hands ka sa camping, di ba? Nagle-lay hands tayo. Alam ko, pag hati tinanggap ng tao yun, bakit? Para ka nagle-lay hands sa pinto. Ano pakiramdam? Wala. Pero meron yung pagka nilay hands mo. Sinisip-sip ng tao. Hindi ko pa na-live eh. Yung nangyari nung last week, September 17. Yung anniversary ni Pastora Leia doon sa district niya, yung hapon, yung afternoon service. May anointing ngayon. Hindi ko alam kung kanino yung. May anointing doon para sa siguro isang tao lang, dalawa, hindi ko alam. Ang ginawa ko po, hindi ko alam eh. Ayoko naman, kumbaga, matapos yung service na hindi mo na ilabas, saan ka punta? Wala, natakot na. Sabi kong gano'n, may anointing eh. Sabi ko, saan kaya? Saan kaya ito? Kanino kaya ito? Hindi pa naka-live yun eh. Nakakita ko na isang buntis. Ang ginawa ko nila, yung buntis, ayun, pumasok. Ngayon, may isa pang buntis. Tinawag ko yung dalawang buntis. Nilehas ko isa, wala, hindi. Dito. Nung nilehas mo yun, nasipsip yung anointing. Maya-maya, sinabi niya, sabi ko, kwento mo, ano nangyari? Kasi nasisipsip niya eh. Sabi niya, ito palang mga nakaraang araw, pumapasok sa isip niya na parang hindi gumagalaw yung baby.
5 months ng buntis, parang sabi niya, parang di gumagalaw. Parang hinahanap niya, na parang walang movement. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya pala, nandun yung anointing. Para sa kanya pala yun. Ngayon, hindi kasi na i-live ito eh. Kasi doon sa iba, tinry ko na patungan ng kamay, walang effect eh. Pero sa kanya, kaya nga eh, minsan sasabihin mo gano'n, may gustong ilihan si Lord dito. Eh, pumayag ka. Kaya nga ang tawag doon eh, follow the anointing. Ngayon, sabi niya gano'n, biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus ang kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao, nagtanong, sino ang umipo sa akin? Sino? Sabi niya gano'n. Bakit? Kasi alam nung pastor, alam nung evangelist, na may lumabas na kapangyarihan. Eh siyempre, kapag may artista rin, maraming gano'n, yung ginaganong gano'n, di ba? Humihipo-hipo rin. Ngayon, sabi niya gano'n, sumagot ang mga alagad, nakita po ninyo nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit tinatanong niyo kung sino humipo sa inyo? Kasi may mga tao po na, anong meron dyan? Pero walang faith. Walang faith. Magpapalayan sa ko, pero walang faith. Curious lang. Walang dating yan. Kasi alam niyo po, sabi niya gano'n, lumabas sa bibig niya. Kung mahawakan ko lang, gagaling ako. Ngayon, isiksik mo yung sarili mo. Pagpilitan mo. Ano nangyari? Naramdaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao. Nagtitingin siya. Sinong umipo sa akin? Subalit patuloy na naglinga-linga si Jesus. Sabi niya gano'n, sino? Hinahanap ang humipo sa kanya. Actually, hindi naman yung balat ni Jesus ang hinahawakan, yung damit. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at pinagtapat ang buong katotohanan. Anong buong katotohanan? 1, lumabas sa bibig niya. 2, pinagpilitan niya. 3, natanggap niya. Alam niyo mga kapatid, dito sumagot si Jesus. Sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ay, hindi ba faith ni Jesus yun? Hindi faith ni Jesus yun. Walang sinasabi rito faith ni Jesus yun. Ang sabi rito, faith ng babae ang nagpagaling sa kanya. Alam niyo kung anong magpapagaling sa atin? Yung faith natin. Kaya nga dapat punong-puno tayo ng pananampalataya. Kaya nga the just shall live by pananampalataya. Pag may sakit ka, ilalaban mo yan. Kapag ka may pangangailangan ka, ilalaban mo yan. Yung mga problema dumarating sa atin, ilalaban natin yan. Talaga bang ganun, pastor? Talaga bang ganun, kuya boy? Ganun talaga. Tinawag tayong mabuhay sa pananampalataya. Kaya sabi niya ganun, sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling. Lubos na, kumpleto na ang kagalingan mo sa iyong karamdaman. Ano nagpagaling sa kanya? Yung faith niya. Kaya nga, wag po nating sinisisi ang Diyos. Sinasabi na, bakit kaya ayaw bigay ng Diyos? Bakit di binibigyan ng Diyos? Alam niyo po, ang responsibilidad ay binabalik ng Diyos sa atin. Sabi niya, kung meron ka man lang maliit na pananampalataya, masasabi mo sa bundok na to. Maliit na maliit. Alam niyo ba na nasa Bible po, wala pa lang nakalagay na God is power. Ang Diyos ay kapangyarihan. Wala pa lang nakalagay sa Bible ng ganyan. Di ba, sinasabi natin, napaka-powerful ng Diyos, di ba? Pero wala pa lang sa Bible na God is power. Ang nasa Bible pala God is love. Hindi pala power, God is love.
Patalastas lang yun. Sabi niya gano'n, at sinabi ni Jesus sa kanya, pinagaling ka ng iyong faith. Ito ang dahilan kung bakit kailangan po nating makinig ng makinig. Hindi puro TikTok. Kikiliti ako rin sa isang may nagpadala sa akin. Kristyano, tagal-tagal ng Kristyano. Alam niyo kung gusto niyo mag-TikTok kaya lang kayo ng Word of God. O, yung mag-exhort ka lang na 1 minute lang naman TikTok, di ba? 1 minute lang yun. Magbasa ka, lagay mong ganyan. Sa TikTok kasi pagagandahin niya yung mukha mo eh. At least may maganda kang kuha. O, inaayos niya yung itsura mo eh. Basahin mo yung gano'n, tapos post mo. Di naman kailangan na, nakikiliti ako may isang Kristyano. Tagal-tagal ng Kristyano, ang pinost sayaw. Sayaw ng sanlibutan. Para bang na-turn off pa ako eh. Sabi ko, dami nang alam sa Bible nitong taong ito, dami ng camping na inalitan nito. Yung dami ng salita ng Diyos na tanggap niya, ang pinroduce niya, sayaw. Ang pangit pa naman ng sayaw. Hindi nakaka-bless. Makasinlibutan, para kang makamundo. Hindi parang, makamundo talaga. Na parang sasabihin mo gano'n, ay, unbeliever to. Nakita ko yung mukha. Bakit kailangan? Bakit ka nakikiahan sa takbo ng sanlibutan? Yun ba ang contribution mo? Sa gawain ng Panginoon, yung magti-TikTok ka ng sayaw? Na worldly dance? Hindi kayo na, hindi taga-palit yung nakita ko. Baka iniisip nyo, ako atang pinatatamaan. Hindi po kayo na, maaaring kamukha nyo, pero hindi po kayo yun. Hindi taga-palit yun. Alam niyo isa pang kwento ko, pero pasadahan ko na lang ito. Yung si David. Tsaka sino kalaban ni David? Si Goliath. Alam niyo, sabi ni David, sino ba itong maingay na higante na to? Sabi niya, ako nalang papatay dyan. Bakit? Kasi yung leon, pinatay ko yan eh. Yung oso, yung bear, pinatay ko yan. Ang ginamit kong pampalayra yan sa lion na yan eh. Sinakal ko. Hindi siya gumamit ng sipat o kutsilyo. Sakal lang. Kaya minsan sinasabi natin, si David, maliit na tao, bunso. Bakit kaya niya sakalin yung leon? Mag-iisip ka eh. Kasi ang rito, parang isang bata lang na maliit, paslit. Uhugin. No? Tutuloy yung sipo, kumbaga nagsakipag-usap, nandito yung sipo, gagano'n maakyat. Pero, ibig sabihin, malaki yung kamay niya. Kasi sinakal niya yung leon eh. Ngayon, ito po. Alam niyo, sabi ni David, ako napapatay. Alam niyo, pinigilan siya ng mga kapatid. Sabi niya, umuwi ka na nga, ingay mo. Bakit? Kasi sabi niya, akong papatay dyan. Lumalabas sa bibig. Yan ang faith. Kung sasabihin mo sa bundok ito, lumalabas sa bibig ni David. Sabi niya, ngayong araw, pupugutan kita ng ulo. Lumalabas sa bibig. Pagkatapos yun, pinagpilitan na yan. Sinugod niya. Alam niyo po, dito sa original na langwahe ng Bible, hindi po yung dahan-dahan, yung nakikipagganyanan siya kay Goliath. Step, no. Step, yes. Ano yung patintero? Hindi, nakalagay po sa Biblia, yung original, sinugod niya. Bakit? Kasi alam niya mananalo siya. Bakit? Kasi meron siyang tipan sa Diyos. Meron siyang covenant sa Diyos. Isang ganun nga lang pak! Alam mo saan tinamaan si Goliath? Dito, kasi mayabang. Lumubog daw yung bato. Bagsak, tapos, pukot. Anong similarities nitong babaeng dinudugo at saka ni David? 1, nagsalita sila. 2, pinagpilitan nila. May aksyon. Nakuha niya pa. Nalala ko. Meron pa rin sa Bible, pero lagpasan na natin yun. 4 to na example sa Biblia kung ano ibig sabihin ng pagpupumilit. No, dito sa Lucas
11. May 4 na example yan eh. Ngayon, naalala ko po yung isa na nakita ko pong personal. Yung kapatid ko, na sumunod sa akin. Meron siyang bukol dito, cyst dito. Ngayon, kapag ka yung gumaganon siya, gumano nga kayo? Yung pisatin niyo yung bilbil niyo rito. Ngayon, pagka pinisat niyang gano'n, may parang candy na holes, nabukol dito na, movable naman. Movable. Malaki. Kasing laki nga ng holes eh. Yung cyst niya dito. Ngayon, ito pong kapatid kong ito, sympathizer ito. Ano ibig sabihin ng sympathizer? Nakikisali lang, nakikisama. Kumbaga, hindi siya close sa Diyos. Nakikisama lang. Hindi siya talagang born again na born again. Ano lang. Nagpapabday sa tubig. Pero ganon lang. Hindi seryoso. Ang laki na. Ngayon, ano remedyo rin? Opera. No? Opera. Kasi laki. Movable naman. Yan na lang solusyon. Ngayon, sabi niya, nandito sa kanya eh. Makikita ko, pag gumanon siya, bubukol na. Halata na. Ngayon, dumating po si Reinhard Bonnke. Ito po parang Benny no? Si Reinhard Bonnke at si Benny magkakilala, magkaibigan yan. At nauna nang namatay si Bonnke. 3 days siya nag-crusade sa Luneta. At ang sabi po ng kapatid ko, punta nga ako. Tuwing gabi lang naman. Punta nga ako at tapusin ko tong crusade na to. Ayan, lumalabas ang bibig ng kapatid ko. Punta nga ako. Tapusin ko tong crusade na to. At pag natapos na yung crusade, mawawala na to. Yun ang sinabi niya. Yun ang lumabas ang bibig niya. Alam niyo, unang gabi, punta siya. Andun din kami. Andun lang nanay ko, andun tatay ko, nandun kaming lahat. Ay, sus, di naman nakikinig. Kikipagkwentuhan lang to sa kasama niya. Sabi ko, gano'n makinig nga kayo. Sabi ng kasama niya, English eh. Hindi maintindihan. Ngayon, kumbaga parang, alam niyo mga believer, hirap na hirap kang makisama eh, sa mga Kristiyano. Nakikisama. Pero hindi makarelate ng... Pero nagpunta siya ron na, kumbaga, ang faith niya, kapag ka natapos niya yung 3 days na yun, mawawala yung bukol niya. Hindi niya kailangan magpa-opera. So, ano po nangyari? Unang gabi, ay di, natapos. Umalis yung mga tao, umalis na yung evangelist. Alam niyo po, pag-uwi namin, nandun pa rin yung bukol. Ay di, susunod na araw. Daming tao, daming nagagalingan, yung mga pilay gumagaling, yung mga bulag, nakakakita, yung mga pipi, nakakarinig, yung mga bingi, nakakarinig, yung pipi, nakakapagsalita, baliktad. Buti may nakapansin. At least may pandinig kayo. Ngayon, ayun, nakikipagkwentuhan na naman. Lumapit na naman ako, sabi ko, gano'n, makinig nga kayo. Di tatahimik silang ganyan. No, parang mga banal. Pero pag alis mo, kwentuhan na naman. Pero kasi ang faith niya, matapos ko lang ang crusade na to, mawala to. Natapos mo yung crusade, nag-uwian yung mga tao, umalis na yung evangelist, patay na yung mga ilaw, lalabas na kami, may sasakyan kami dala, pa rin yung bukol niya. Ngayon, kinabukasan, last day na. Last day na, tapos na ang crusade. Nagpunta kami, tayo, nakikipagkwentuhan na naman, pero ang faith niya, sabi niya, matapos ko lang ang crusade na to, gagaling ako, mawawala itong bukol na to. Doon, nakikipagkwentuhan siya, hanggang sa, yung mga bulag, nakakita, yung mga pilay, nakalakad, yung mga bingi, nakarinig, yung mga pipi, nakapagsalita. Yung mga may bukol, naggalingan. Pero yung time na yon, yung bukol niya, andun pa rin. Natapos ang crusade,
Umalis na yung evangelist, pinatay na yung ilaw sa stage, doon pa rin yung bukol niya. Hindi kami makalabas dahil sa dami ng tao, dahil yung mga sasakyan, napalibutan ng mga sasakyan din, kailangan yung pinakalabas na sasakyan ang lalabas mauna kasi hindi kami makalabas. Nakikipagkwentuhan siya, nandun pa rin yung bukol niya. Labasan na yung mga tao, naglabasan na yung mga sasakyan, pinatay na yung ilaw sa luneta. Yung bukol niya nandun pa rin. Pero may sinabi siya ano to unbeliever to kung tutuusin. Hindi Kristiyano talaga to. Sabi niya, kung matapos ko lang ang crusade, gagaling ako. Ano sabi ng babae? Kung mahawakan ko lang ang laylay ng damit niya, gagaling ako. Kung tuloy-tuloy lang ang pagsisimba ko, gaganda ang buhay ko. Kung matutuloy ko lang itong pagbibigay ko, yung pagtatay ko, sasagana ako. Lumabas na yung mga tao, lumabas na yung sakyan. Andun kami, patay na yung ilaw. Andun pa rin yung bukol niya. Ngayon, time na para lumabas na kami kasi maluwag na yung daan. Pumasok sa kotse. Andun pa rin yung bukol niya. Pero pagtingin daw niya sa pinto, nakita niya yung mga tao, wala na. Biglang humawak, napahawak daw siya sa panga niya. At napansin niya, paghawak niya gano'n, nasa kotse na, uwi na. Paghawak niya sa panga niya, yung bukol, wala na. Tinawag kagad ako ng nanay ko, sabi niya, boy, halika, tingnan mo, tingnan mo. Yung kapatid ko, tulala na. Ngayon siya umiiyak. Lumabas siya ng kotse. Nakatayo, nakasandal doon sa kotse. Nakagano siya. Sabi niya, boy, tingnan mo yung bukol ng kapatid mo, nawala na. Sabi ko, tinanggal ko yung kamay niya. Hinahawakan ko gano'n, nga. Tingnan nga natin, baka lumipat lang. Pero wala na. Alam niyo, umuwi kami, wala na siyang bukol. Kung yung ganitong simpleng sympathizer ay may pananampalataya, how much more tayo, ano tawag sa atin? Believers. Mas lalo pa kaya tayo na may mga relasyon. Hindi tayo unbeliever. Hindi tayo sympathizer. Hindi tayo mga taong labas. Mga anak tayo ng Diyos. At yung mga tao, sabi niya gano'n, kasama ko na ang mga anak ko, ibig sabihin, nandun, yung pagkain kasama ng mga anak niya. Para sa atin yun. Ito yung lifestyle na sinasabi ng Diyos sa atin. Build natin yung buhay natin sa ganito. Naaasa lang ako sa iyo, Panginoon. Aasa lang ako sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang ang pag-aralan kong hingi ng pera sa iyo. Yung mga sipon-sipon nyo, sa kanya nyo hingi. Yung kagalingan. Kasi mahirap pag cancer na eh. Pahirapan na yan. Naging realistic lang ako. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang pagmamahal walang katulad.
ito, alam niyo po yung mga naghihirap, na unnecessary, yung kumbaga hindi naman kailangan maghirap eh. Pero yung dumadanas ng kahirapan sa buhay, hindi lang naman perang hirap eh. Hirap ng kalooban, ano ba ba? Hirap ng sitwasyon. Eh mga kapatid, yung hindi alam ito. Alam niyo ba si Jesus siningil sa buwis? Ngayon, usually, yung mga magulang na manok, magsasabihin lang, anak, magtrabaho ka. Magtrabaho ka, para makabayad tayo ng utang. Pero kasi kung believer ka, iba ang way mo. Para makabayad kayo ng utang, para umangat ang buhay, kaya magtrabaho ka, gano'n. Pero pag believer ka, iba ang way. Iba ang way natin. Ano sabi ni Jesus? Ay Pedro, mamingwit ka nga. Yung unang isda. Actually, pag ganyan mo, hindi unang isda. Minuto lang yun. Kinuha niya yung unang isda. Binuksan niya yung bibig. Oh, may ginto. Ayan, bayad natin. Kakaiba yung way ni Jesus eh. Kakaiba. Ngayon, may mga ketongin, mga wala ng pag-asa sa buhay. 10 ito. Yung mga wala ng pag-asa sa buhay. Sabi nila, Panginoon, pagalingin mo kami. Sabi ni Jesus, simba kayo. Ngayon, habang naglalakad sila papunta sa simbahan, nagdalingan. Iba ang way ni Jesus. Iba ang way ng nating mga believers. Sa Old Testament, wala nang pera itong magtatay. Sabi niya, anong meron ka rin? Sabi niya, dami kong mga boteng walang laman. Akin na lahat. Sabi niya, manghiram ka rin sa kapitbahay. Nagbote garapa. Ano nangyari? Pinuno ng langis. Aba, hindi tumitigil, di ba? Maya, sige, lagay pa isa. Makuha ka ng mga bote rin. Lagay. Benta mo. Nasalba sa utang. Alam niyo, dapat yung anak, ang ibabayad eh. Minsan yung anak natin, ang pag-aabro din natin eh. Para makabayad ng utang. Hindi. Kasi yung anak ng magulang na yun ang dapat ibabayad mo sa utang. Pero iba nga ang way natin eh. Ibang way natin. So ano nangyari? Hindi nakabayad ng utang. Hindi mo pinahamak yung anak mo. Hindi mo pinamigay yung anak mo. Ibang way natin. Kasi mga pwede kwento sa inyo, pero sapat na po ito na alamin natin itong mga pamamaraan ng Diyos. The just shall live by faith. O tuloy ito, may nararamdaman ako. Ano gagawin? Lalabanan ko. Lalabanan ko. Gusto mamaya, wala na yan. Mabuti may doktor na nag-a-advise sa'yo. Pero iba ang way natin eh. Ngayon, kung mahina yung pananampalataya, maraming salamat, may tutulong sa'yo. Pero iba ang way natin. At ginagantimpalahan ng Diyos yung mga nagpe-faith. Ano tawag sa kanila? Mga faithful. Ginagantimpalahan ng Diyos yung mga nagpe-faith. Iba ang way natin. Di ako
kayo bago tayo mag-pray. Kung hindi mo alam yung mga ganitong pamamaraan that just shall live by faith, mabubuhay ka na parang unbeliever. Sige, magtrabaho ka, kami mag-i-enjoy sa buhay. Sige, pagurin mo, ubusin mo yung lakas mo sa paghanap ng pera. Kasi yan ang mga kinakahalong humalingan ng mga walang tiwala sa Diyos, mga taong walang pananampalataya. Nahuhumaling sila sa kung anong iinumin, kung anong dadamitin, at kung anong kakainin. Yung puro material na bagay. Pero tayong mga believers, unahin mo lang ang Panginoon. Pawang lahat ng ito ay daragdag sa iyo. Hindi mo kailangan magpakailan kasi the just shall live by faith. Samantalang iba, sige, magtatrabaho yan. Bakit? Hindi nga nila makuha eh. Pero may pamamaraan kasi ang Diyos eh. Na kung makukuha lang natin, matututunan natin. Stay tayo rito. Pag-aralan natin ito. Gusto ko po na na magtalaga po kayo. Magtalaga po kayo sarili nyo na, Lord, magiging faithful ako sa iyo. Magiging faithful ako sa iyo. Sa calling mo. Sa buhay Kristyanismo. Walang alak na didikit sa labi ko. Panginoon, walang sigarilyong didikit sa labi ko. At ang araw ng linggo ay sagrado sa akin. Yung oras ng pagsampa, sagrado sa akin yan, Panginoon. Walang alak na didikit sa labi ko. Walang sigarilyo na didikit sa labi ko at walang pangit na lalabas sa bibig ko. Tatalaga ko ang sarili ko sa iyo na mabubuhay ako sa pananampalataya. At hindi lalagpas ang panahon na hindi kita ibabahagi sa iba. Hindi ko ipagpapalit ang araw ng linggo sa negosyo, sa trabaho. Walang alak na didikit sa mga labi ko. Walang sigarilyong didikit sa labi ko. Uunahin kita. Uunahin kita. Paggising sa umaga, panalangin kagad. Paggising sa umaga, ang unang activity ko, ang unang gagawin ko, panalangin kagad. Kasi Lord, ikaw magpapasagana sa akin. Ikaw ang nagpapagal. Ikaw ang aking healer. Ikaw ang aking doktor. Mananatili akong tapat sa iyo. Naturingang Kristiyano. Sa itsura ko, sa pananalita ko, sa mga gawa ko, sa mga kilos ko, sasabihin ng lahat ng mga Kristiyano. At ang buhay na to ay magbibigay ng luwalhati sa iyo hanggang sa muling dumating ka. Hiling ko nga kay Pastora Jenny at Pastor Nini. Dito yung anointing. Light nila, pakalihans yung mga tao. At maging careful kayo kung anong lalabas sa bibig nyo. Baka prophecy na yung baka mag-flow ang anointing sa mga kamay na yan. Basta Lord, sabihin natin, sa pamamaraan mo, Panginoon, yayaman ako sa pamamaraan mo, gagaling ako sa pamamaraan mo. Mapagtatagumpayan ko ang mga problemang ito sa pamamaraan mo. Hindi sa lakas ko, hindi sa sipag ko, hindi sa pamamaraan mo, not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Sige po, ilehas nyo lang kung ano yung lumabas sa mga bibig nyo. Maghiwalay na lang po kayo pagkatapos. Kahit ulit-ulitin niya. Ang pagmamahal walang katulad.
Tayo na po tayo lahat.